Isang kilalang abogado at dating US senatorial candidate na si John Deaton ang muling umagaw ng atensyon matapos niyang maglabas ng tweet na tila may paanyaya sa mga investors. Sa gitna ng pagbaba ng presyo ng XRP mula po sa $2.8 pababa ng $2, bago muling umangat sa $2.5, sinabi ni Deaton na XRP is a bit cheaper today. Para sa maraming traders, tila isang malinaw na sinyales ito ng pagbili bago ang inaasahang desisyon ng SEC tungkol sa mga spot XRP ETF. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ating unang tanong ay ano po ba ang konteksto ng tweet ni Ginong John Deaton? Sabi rito ay John Deaton, a well-known attorney and former U.S. senatorial candidate, has drawn attention with a recent post seemingly suggesting that investor should buy XRP. Deaton wrote in a tweet, XRP is a bit cheaper today as well, responding to a post from Nate Geraci about more S-1 amendments for spot XRP ETF. Ano nga bang ibig sabihin yan? Paliwanag po natin. Sa kanyang tweet ay tila pinapaalala ni Ginoong Deaton sa community na ang pagbaba ng presyo ng XRP ay maaaring maging magandang pagkakataon para pumasok. Tugon ito sa post ni Nate Geraci tungkol sa mga bagong S-1 amendments para sa mga spot XRP ETF. Para po kay Deaton, ang salitang cheaper ay hindi basta simpleng obserbasyon, kundi maaari pong taktikal na pahiwatig na may magandang oportunidad habang mababa pa ang presyo. Kaya sa market impact, ang ganito pong pahayag mula sa respetadong figure tulad po ni Ginoong Deaton ay kadalasang nagdudulot ng biglaang pagtaas ng trading volume dahil sinusundan siya ng maraming retail investors na nagtitiwala sa kanyang pananaw. Ngayon ay bakit naman po naglabas ng bagong S-1 amendments ang mga asset managers? Yan, sabi naman dito ay Geraci revealed that multiple asset managers including Bitwise, Franklin, 21 Shares, Wisdom3, Grayscale, and Canary filed amended S-1 forms for their proposed XRP ETF. The SEC is expected to issue rulings between October 18 and 25, and many market participants believe any approval could significantly affect XRP's valuation. Yan, paliwanag po natin yan. Ibinunyag po ni Nate Geraci na maraming malalaking asset managers tulad po ng Bitwise, Franklin, 21 Shares, Wisdom3, Grayscale at saka Canary ang nagsubmit ng amended S-1 forms para sa kanilang XRP ETF proposals. Inaasahan na maglalabas ng desisyon ang SEC sa pagitan po ng October 18 at saka 25. Kaya malapit na po yan. Kapag may maaprubahan, malaki po ang posibilidad na tumaas ang halaga ni XRP dahil ito ang unang spot ETF para sa coin na ito. Pagdating po sa market impact, kung mangyari po ang approval, pwedeng magbukas ito ng pintuan para sa multi-billion inflows mula sa mga institutional investors na magtutulak sa presyo ng XRP pataas sa mabilis na paraan. Ngayon ay ano po ba ang ibig sabihin ng komento ni Ginong Deaton para sa mga investors? Yan, ang sabi po rito ay the attorney's comment was interpreted by many as a reflection of the current market setup. XRP's sharp decline and subsequent recovery positioned it at what some view as an attractive entry point ahead of a potentially market-moving regulatory outcome. Yan, ano nga ba ang ibig sabihin yan? Para po sa maraming mga traders, ang sinabi po ng Ginong Deaton ay parang indikasyon na ngayon ang tamang oras para bumili. Pagkatapos ng matinding pagbaba at biglang pagbalik ni XRP sa $2.5, nagkaroon ng tinatawag na attractive entry point. Kung mangyari po ang inaasahang approval ng ETF, maaaring ito na ang simula ng malaking galaw pataas sa presyo ni XRP. Sa market impact, ang ganito pong momentum ay kadalasang nagiging trigger para sa mga swing traders at short-term investors, kaya pwedeng magkaroon ng malalaking fluctuations sa presyo sa mga darating na araw. Ngayon ay bakit po ba nananatiling bullish si Ginong Deaton kay XRP?
Yan, sabi po rito ay Deaton, who has long advocated for XRP and made attempts to advance fair treatment of digital assets under US laws, appeared to hint that the asset's temporary dip might present an opportunity for investors before any official SEC rulings are announced. Ayan. Ibig pong sabihin niyan ay si Ginoong Deaton ay matagal ng tagapagtanggol ng XRP at ng crypto community sa ilalim po ng batas ng US. Sa kanyang tweet, tila pinapahiwatig niyang ang pansamantalang pagbaba ng presyo ay isang oportunidad, hindi po isang babala. Para sa kanya, bago po lumabas ang final na decision ng SEC, magandang makapwesto ang mga investors habang mababa pa ang presyo. Sa market impact, ang ganito pong mindset ay nagiging spark ng buy the dip movement na siyang madalas nagre-resulta sa short-term pump sa presyo bago ang mga malalaking announcement. Ano naman po ang kahalagahan ng spot XRP ETF sa mas malawak na market? Sabi po rito ay over the past year, XRP has been on the center of renewed institutional interest with the prospect of a spot ETF marking a significant milestone for its mainstream acceptance. If approved, these funds would allow investors to gain direct exposure to XRP through traditional financial channels, potentially expanding liquidity and accessibility. Paliwanag po natin yan. Ang posibilidad daw po ng spot XRP ETF ay isang malaking milestone para sa coin. Kung maaprubahan po ito, magkakaroon po ng direct exposure ang mga traditional na investors kay XRP nang hindi na kailangang bumili ng mismong token. Magiging madali para sa kanila ang pagpasok gamit ang mga regulated financial platforms. Dahil dito, lalaki po ang liquidity at lalawak ang adoption ng XRP sa global scale. Sa market impact, kapag lumawak po ang access ng mga traditional na investors, madalas na nagre-resulta po ito sa sustained price growth dahil sa mas matatag na capital inflows. Ano naman po ang sinasabi ng mga S-1 filings tungkol sa kumpiyansa ng mga institutions? Sabi po rito, the SEC's active review of several amended S-1 filings suggests that major financial entities are positioning themselves ahead of an anticipated decision. Industry observers have noted that the clustering of these submissions indicates growing institutional confidence in XRP's regulatory standing and long-term viability. Ano nga bang ibig sabihin yan? Ang aktibong pag-review ng SEC sa mga amended S-1 filings ay palatandaan po na naghahanda na ang mga malalaking institution bago pa lumabas ang desisyon. Ayon po sa mga eksperto, ang sabay-sabay na pagsasubmit ng mga kumpanya ay indikasyon ng lumalaking tiwala sa legal standing at pangmatagalang potensyal ni XRP. Ibig pong sabihin ay hindi lang mga retail traders ang naniniwala sa kanyang kinabukasan, kundi pati mga higante ng finance. Kaya sa market impact, kapag lumakas po ang tiwala ng mga institution, tumataas ang perceived stability ng asset na kadalasang humihikayat sa mas maraming long-term investors. Paano naman po nagpapakita ng tibay sa XRP sa kabila ng market volatility? Sabi po rito ay despite recent volatility, XRP's swift recovery demonstrates resilience amid broader market declines. Investors are now watching closely to see whether regulatory clarity through ETF approval could reinforce that momentum. Previous ETF approvals for other assets, such as Bitcoin, have historically led to notable price surges and increased institutional inflows. Yan, sa kabila daw po ng mga pabago-bagong presyo sa crypto market, nananatiling matatag sa XRP. Matapos bumaba, mabilis po siyang nakabawi, patunay ng kanyang resilience. Maraming investors ngayon ang nakatutok kung ang posibleng ETF approval ay magpapatibay pa ng momentum na ito. Kung babalikan po natin tuwing may ETF approval gaya ng kay Bitcoin, karaniwang sumasabog po ang presyo, kasabay ng pagpasok ng malaking kapital mula sa mga institutions. Sa market impact, kung mangyari po ito kay XRP, maaaring masaksihan po natin ang panibagong wave ng bullish market sa fourth quarter ng taong ito, ngayong taong 2025, na pwede pong magtulak sa iba pang mga altcoins. At bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay
makikita po natin na ang simpleng tweet ni Attorney John Diton dito ay hindi lamang po basta salita, kundi isang matinding pahiwatig ng kumpiyansa niya kay XRP. Ang timing ng kanyang mensahe bago po ang desisyon ng SEC ay tila sinadyang ihudyat ang isang posibleng rally. Sa kabuuan, pinapakita po nito na kahit bumababa po paminsan-minsan ang presyo ng XRP, hindi ito sinyalis ng kahinaan, kundi bahagi ng paghahanda para sa susunod na malakas na galaw. Tayong mga traders at investors ay dapat po tayong manatiling mapanuri at handa. Dahil kung tama po ang basa ni Ginoong Diton dito na cheaper today ay maaari pong maging simula ng expensive tomorrow. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panunood.